anticipation of the day of judgment, if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church. The name of Christ is denied and forgotten. Usa man nga sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Yun ang propaganda sa mga ministro ni Felix Manalo na naunang nabutata sa mga debate sa pagpakigharapan nila sa mga CFD. At kaya kung siguro alam ng karamihan na noon grabe sila maghamon ng debate sa simbahang Katoliko sa mga CFD. Pero ngayon, ala na. Bakit? Dahil po ba wala na si Parba? Dahil po ba wala na si Rizalito Ocampo na nag-train kay Parba noon? Dahil po ba wala na si Jose Ventilacion? At maliban diyan, yung propaganda nila mga kapatid na the name of Jesus Christ was, sandali muna, the name of Jesus Christ was forgotten daw umano, yan. Maling-mali yan. Bakit? Dahil sila mismo ang nagbuking sa mga debate. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. So napansin nyo ba mga kapatid yung kontrahan niya na pahayag na the name of Jesus Christ was abandoned daw, tinalikuran daw. However, sa kaniyang nagkukontrahang pahayag, sinabi, the Church of Christ for the first time called Catholic Church. So, nagkontrahan na. At alam nyo, siguro maraming nakasaksi kagabi, pinasok kami ng kaanib ng Iglesia ni Cristo, balak na ipahiya, pero di niya inaasahan. Tatalakayin natin mga kapatid, ito bago tayo papasok sa punto por punto, samahan niyo ko. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Gusto po ba kayo na may bagong debate sa Iglesia ni Manalo? Comment kayo dyan mga kapatid. No? Dahil nag-contact si Bro Eric Romero sa akin noong meron daw hamon sa ibang diocese Iglesia ni Cristo. Naghahamon ang ministro. Pero ayon sa ministro, na kami daw umanong mga CFD ang magsulat doon sa central office na makipagdebate. Ba't sila ang naghamon pagkatapos kami ang magsulat sa central office? Ha? Ano ba yan? Pero ano sa palagay ninyo? Payag pa ba kayo na may panibagong debate sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Di ba matagal-tagal na? At di na halubilo ngayon si Ramil Parba. Sige, comment kayo. Kung pabor ba kayo na magkakaroon ng panibagong debate sa
Iglesia ni Cristo. Natatag ni Felix Manalo. Say comment kayo dyan mga kapatid, no? Palaging hahamon ng debate, itong grupo ng The Revealers, ayaw naman magpakita ng mukha. Tatanggapin ko hamon ninyo. Harapan tayo. At gawin natin doon sa Tagbilaran City. At yung hamon din ni Ustads Indasan, bakante na ako. Dahil yung paulit-ulit na hamon nila sa akin ay bising-busy pa noong nag-aral kami sa theology. So, ngayon, wala nang busy, tatanggapin na din natin ang hamon ni Indasan. Willing ba kayo na yung debate na hamon ni Indasan tatanggapin natin? Dahil kay Basil, tinanggap na natin. So comment kayo dyan mga kapatid. Siguro, alam ng karamihan, pinasok tayo kagabi, di ba? Para sa mga ngayon lang. Although may uploaded video kanina, pero inanyayahan natin at yung mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng mga suking taga-subaybay? Una, di natin layunin na saktan ang damdamin sa mga kaiba yung pananampalataya. Pero atin lang sasagutin isa-isa. Dahil sa matagal ng panahon, hindi makapangaral ito pag di manera. Kaya nga, gamit nila ang mga aklat Katoliko. Napansin niyo ba? Pag ginamit natin ang kanilang Pasugo Magazine kagabi, anong request? Ang buong Pasugo Magazine, pakita ninyo. Yung ginamit na, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Yung buo. Ang punto diyan, sinabi mismo ng inyong Pasugo, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Now ngayon, kung sinabi sa Pasugo, ano ang pinagbatayan sa Pasugo? Biblia o history? Kung sasabihin nila, kaya nga, nagtaka tayo, ano ang sabi sa Iglesia ni Kristong pumasok kagabi? Walang pinagbatayan, opinion lang yon. Nasa Pasugo ninyo. Nagsulat lang kayong walang batayan. Nagsulat kayo ng opinion lang. Ano ba yan? Wala daw batayan. Opinion lang daw yon. Bakit? Yon ang sagot niya. Dahil mabutata kasi. Bakit mabutata? Una, kung sasabing Biblia ang pinagbatayan, saan sa Biblia at anong version na the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church? Kung sa history naman, anong history na mabasang the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church? Wala, di ba? Kaya, sinabi kagabi, opinion lang. Etong bahagi, bago tayo tatalakayin yung ibang mga pahayag ni Ramel Parba, no? And remembrance in commemoration ni Ramel Parba. So, tatalakayan natin. Ito ang bahagi kagabi mga kapatid, no? Kita mo ba yung debate namin ni Ramel Parba, bro? Dahil sa debate, di ba sinabing nandaya ako at tampered ang gamit ko. Nakita mo ba yon? Ito lang. Bro? Dahil napanood mo yung debate yan, sabi ni Parba, nandaya daw ako. Napanood mo itong aklat na ginamit ni Parba. Parinig ko sa inyo ha, ito. Pero ang mastermind, matubay sa inyong libro, gusto na
Altogether fantastic to say that the remote beginning. Altogether fantastic to say that the remote beginning. Narinig mo ngayon na ginamit itong aklat na ito, How Did the Catholic Church? Anong sabi ni Parba? Altogether fantastic to say that the remote beginning. Narinig mo ang sinabi ni Parba, the altogether fantastic to say that the remote beginnings. Bakit sinabi ni Parba, the altogether fantastic to say na ang nakasulat, Yung ano po, yung na ang hard nakasulat, copy po. Yung pakita niyo Anong po. hard copy? Maliit lang yan, hard copy. dalawa ito, oh. Ito, Ayan oh. hard copy. Ito pa. Oh, dalawa to. Oh. Ah. So, ito pakita ko. It is not altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against the heaven skies his banners of revolt. Ang The tanong page dito ko- ba dyan, do? Bakit Ayun na nga. pagbasa ni Parba, nawala na ang nat? Altogether fantastic to say that Bakit naputol yung nut? Pakisagot bro, bakit doon naputol yung nut? Nawala yung nut pagbasa? Yung nasa video po yun. O yung sa video, binasa niya. Yung maliit po ba yun? Oh, yung Kasi parang maliit. nakita ko sa video, yung maliit, yung pinakita ni Bro Talibong, parang malaki po yun eh. Meron kang kopya? Wala. Wala po. Ah, Andyan, wala. do. Pareho lang, maliit. Wala. ang malaki. Okay, pakita natin ang maliit, ha? Ito, maliit. Ito, maliit. Ang gusto niya. Oh, malinaw na kasulat, it is not altogether fantastic to say. Parang di napansin nila paano nandaya ang kanilang ministro. Rinig mo na ang pagbasa ni Parba. Tanong, Ah. nang tinanggal ni Parba ang salitang nat, pandaraya yun, hindi. Di ko lang po alam kung ano yung gamit yung aklat. Baka iba-iba po yung mga... Oh. Narinig ba niya yung pahayag ng the Revealers na binasa talaga ng the Revealers yung it is not altogether fantastic to say. Oh, narinig mo ba daw? Nabinasan the revealers yan. Di ko alam kasi hindi naman ako araw-araw nanonood pa. At dumadaan lang sa TikTok, doon lang ako nakakapanood. Meron ka bang video ba rin doon? Nabinasa nila ba rin? Yes. Wait, Va. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings... Oh, balik. Ulit. Balik. Wait, Va. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings Oh, so nabasa talaga. It is not altogether. Si Parba. Pero ang mastermind, at para sa inyong libro, gusto mo na ako, altogether fantastic to say that the remote Yan. beginning. Oh, so the altogether fantastic to Oh, say. ngayon. Pero sa the Revealers, Wait, Va. It is not altogether fantastic to say Ito ngayon, tanong ngayon dito bro. Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Ramel Parbo o si Syriac ng The Revealers? Sagutin mo bro, sagutin mo. yan ang pagpasok kagabi no sa INC. Nawala ang gusto ko na matulog sana, no? Nawala. Oh. Okay. So sabi malinaw dyan, nandaya dyan ang Katoliko. Sabi ni Kenji, pinalitan ni Ka-Windel Talibong. Imagination lang ninyo yan. Dahil yun ang gawain. Pag may mabasa, pinalitan. Pero, yung binasa ni Parba na parang di halata na nandaya, ang binasa, binago niya. O kaya nga, di na makasagot yung INC. No? Okay. So, una, ang argumento ng mga
kaanib sa Iglesia ni Manalo, balikan natin si Parba ha. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa man na sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Oh, yan. Tinanggal daw umano ang pangalan ni Kristo. Mali. Dahil siya mismo ang nagbuking sa kanyang sarili. Tingnan niyo. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. Oh, yan. Saint Ignatius invented the name. At ang konklusyon, si San Ignacio daw ang nagtatag. Ano ba yan? Bakit? Sino nang imbento ng Church of Christ o Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16? Si San Pablo. Kung si San Pablo ang unang gumamit ng Iglesia ni Cristo, mga Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16, ibig ba sabihin si San Pablo ang nagtatag? At dahil ginamit nila si San Ignacio, palagi nilang ginagamit si San Ignacio, mga kapatid. Pansinin ninyo. Kung ginamit palagi nila si San Ignacio, i-research ninyo anib ng iglesia para di kayo magiging inosente sa argumento ng mga ministro. Idi, pinatunayan nila na ang simbahang Katoliko ang tunay na iglesia. Bakit? Sino ba si San Ignacio? Ito. Pag gagamitin natin itong aklat na ito, mga kapatid, ang sabi nila, aboy, hindi yan Biblia. Bakit? Di ba sila gumagamit ng mga iba't ibang aklat Katoliko, pinuputol? Kung Biblia lang, iba't gumagamit sila ng history? Di ba? Double standard ito sila. Ba't sinabi natin na pinatunayan nila ng Iglesia Katolika ay tunay nung ginamit nila si San Ignacio? Sino ba si San Ignacio? Sa aklat na The Church in the New Testament, ito po ang mabasa, mga kapatid, sa pahina 229. The work had been taken on by successors long before the death of John, but the apostolic age only really begins when the revelation of the apostles closes. Probably, the most outstanding figure of this time, immediately after the apostles, is Ignatius, the second bishop of Antioch, after the departure of St. Peter for Rome. He had been a disciple of St. John at Ephesus, together with St. Polycarp, who became bishop of Smyrna. So, napansin niyo, mga kapatid, kaninong disipulo si San Ignacio? Ni San Juan Evangelista. Kasama si Santo Policarpio. Sila ang tinatawag na the Apostolic Fathers. Kaya, nang binanggit ito sa Iglesia ni Criston Tatag de Felix Manalo, diyan pinatunayan nila, mga kapatid, na ang simbahang Katoliko ang tunay na iglesia na may unbroken line of succession. Kaya,
sinabi na, hindi, kayong mga Katoliko kasi, yung One Holy Catholic Apostolic Roman Church ay idiniklara lang yan sa konsilyo ng simbahang Katoliko. O, anong ginagamit nilang aklat dito? Discourses of the Apostles' Creed. Paano natin sasagutin, mga kapatid, kung sasabihin nila na deklarasyon lang sa konsilyo ng simbahang Katoliko, wala sa Biblia? Pakinggan niyo. Ito ang argumento nila. Basahon ako. Tining libro, Apostles' Creed. Giingon diri. In 1870, 19th century na, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. 1870 lang ng tibuok pangalan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Well, kung ang argumento dito, mga kapatid, napansin niyo, 1817 lang umano idineklara ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. So kung yun ang kanilang interpretasyon, therefore wag paniwalaan ang One Holy Catholic Apostolic Church dahil 1870 lang idineklara ito ng konsilyo. Mga kapatid, wala na silang dapat paniwalaan pa. Bakit? Nasa kanilang pasugo mismo ang nakasulat. Ang Biblia, luma at bago, matandang tipan at bagong tipan, idineklara yan ng konsilyo ng Simbahang Katoliko. Ito. Hulyo 1951, page 27. Ang konsilyo ng Trento noong 1546 ay nagpahayag na ang lahat na aklat ng matanda at bagong tipan na sa Bibliang Katoliko ay banal at naaayon sa batas. Basahon ako. Tining libro, Apostles' Creed. Giingon diri. In 1870, 19th century na, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. 1870 lang ng tibuok pangalan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kung yun ang argumento, kahit Biblia, wag na ninyong paniwalaan. Bakit? Produkto yan ng konsilyo ng Simbahang Katoliko. Ito, Pasugo Magazine, 1951-27, pahina, ang batas ng Iglesia Katolika na mataimtim at maingat na sinisiyasat at tinitiyak ng konsilyo ay siya ring nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng mga konsilyo ng Florencia noong 1914, Cartago noong taong 397, Hippo noong 393, Laodicea noong taong 363, at ng mga Papa Inocencio noong 401, Hormidas noong taong 514, 523, Galasius noong taong 492-496, at ng Papa Damaso noong taong 360. See, ang Biblia, produkto ng konsilyo ng Simbahang Katoliko. Kaya, kung ang INC di maniniwala sa deklarasyon ng konsilyo, kahit Biblia, wala naman silang sariling Biblia, di na dapat nila paniwalaan pa. Dahil produkto yan ng konsilyo. At ang argumento nila, mga kapatid, na konsilyo wala sa Biblia. Una, tandaan natin, di pa nabuo ang Biblia, ang mga apostol.
ay may konsilyo na. Sa pamamagitan ng konsilyo talaga ng simbahan. Hindi lang tulad ni Felix Manalo na nagkulong sa loob ng kaniyang Rome, 3 gabi, 3 araw, di kumain, di natulog, paglabas, anghel na. Di ganyan. Walang pagkakaiba yan Pastor Kibuloy, di ba? Ganon din si Pastor Kibuloy. Walang pagkakaiba yan kay Muhammad. Ganon din kay Muhammad ang punta ng kuiba. Nakakita daw ng arkanghel. So walang pagkakaiba yan. Pero ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus mula ni San Pedro, anong sabi ng ating Panginoong Hesus? San Juan 21:17, malinaw, pakainin mo ang aking mga tupa. Anong sabi? Pakainin mo ang aking mga tupa. Ang tanong, kung pakainin ang mga tupa, ibig ba sabihin, pabasahin lang sila ng Pasugo Magazine o kaya Biblia? Hindi. Ang sabi diyan sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastors. Pastors, plural. According to my own heart, and they shall feed you with knowledge and doctrine. Ano daw ang ipakain? With knowledge and doctrine. So, kung gayon, paano ba pinakain ng doktrina at karunungan ang unang Kristiyano noong di pa nabuo ang Biblia? Paano? Ito, ginagamit din ito na salin ng INC na mga ministro, Christian Community Bible. Ginagamit nila. Tingnan niyo ang Gawa, Acts of the Apostles, chapter 15, verse 1. Ito ang ating mabasa. The Council at Jerusalem. Sino daw ang nagawa ng konsilyo ng Jerusalem? Walang iba. Ang mga apostolis. Hindi lang kung mapansin ninyo, ang kanilang aral, nagsagawa talaga sila ng konsilyo to solve the issue. Konsilyo. Hindi pinabasa ng Pasugo Magazine o iba't ibang version ng Biblia. Ito pa, na salin. Anong mabasa? Tingnan natin ang Acts chapter 15 verse 1. Ito, the council at Jerusalem. So, banat na banat sila sa konsilyo ng simbahang Katoliko, pero ang mga apostles nagsagawa ng kauna-unahang konsilyo taong 50 Anno Domini sa Jerusalem. Pagkatapos, anong nangyari nang nagsagawa sila ng konsilyo? Ito, paboritong salin ng Iglesia ni Manalo, mga kapatid. Ano? Mabasa natin sa Acts of the Apostles, chapter 16, verse 4. Ito ang ating mabasa. Pansinin ninyo. And as they went through the cities, they preached unto the people to obey the decrees which the apostles and elders had written at Jerusalem. Ano daw? To obey the decrees. Saan galing ang decrees? Sa council at Jerusalem. Kaya nga, ang simbahang Katoliko, because we are not Bible alone, meron tayong sacred council, ecumenical councils of the church, na kasama sa tinatawag na sacred scripture, ang sacred tradition. Sila, anong ori ang aral nila? Bible alone. Kaya wala silang pagkakaiba sa mga nagsasulputan kung ano lang ang mababasa. Yon, pabago-bago na ang aral. Naalala niyo ang sabi ni Egmedio Zabala na isa sa mga founders Iglesia ni Cristo na naging Katoliko? Pabago-bago ang aral. Kaya mabasa ninyo sa mga 1951 Pasugo, 1952 Pasugo, 1953 Pasugo, mabasa ninyo. May Pasko pa sila ng mga Kristiyano.
May Pasko pa, ang aginaldong handog. At ano ang sabi ni Igmedio? Binago-bago nila ang mga aral. Kaya, wala na silang Pasko. New Year na lang. Oh. So, mga kapatid, tinatalakay natin ito. No, comment kayo. Okay pa ba kayo na magkaroon ng harapang debate sa mga ministro ni Manalo? Sige, comment kayo. No? Diyan. At lalo na kung magkaharapan talaga, maganda. No, maganda. For educational purposes. I am Catholic. I am